Tigilan mo na yan, naiiling na sabi ni Nana Mami. Anong alam mo sa pagmamekaniko? Hindi mo mapapaandar yung sasakyan. Humugot si Alona ng malalim na hininga at pagkatapos ay pabagsak na sinira ang hood ng kotse. Maghapon man niyang titigan ng makina ay hindi niya mapapaandar iyon. Lumakad siya patungo sa baitang ng hagdan, papanhik sa balkonahe at pasalampak na naupo doon. Nana, bukas na ang tripping ko sa pamilya Teng sa Tagaytay na hindi ko magawang magtungo sa bayan upang tawagan si Carly dahil hindi ako makaalis. Alona, ano bang mahalaga? Ang trabaho mo o ang pagkakaayos niyo ni Gabriel? Sa ngayon ay ang trabaho kong mahalaga, she said irritably. Pinahid ang grasa sa pantalong maong. Ang relasyong gusto niyong isalba ko ay matagal nang walang halaga at hindi nagkaroon ng halaga. Ang kinakalungkot ko lang ay pinaabot ko pa ng ganito katagal. May palagi akong nais ni Gabriel na bigyan ng pagkakataon ng pagsasama niyong dalawa. Bakit hindi kayo magtulungan? She heaved a sigh. Duda ako kung yun ang gusto niyong mangyari. Nanghihinala siyang may relasyon kami ni Jordan. Hindi ko siya tunubid sa hinala niya. Yun ang dahilan kung bakit biglang nagbagong ihip ng hangin. Hindi matanggap na gabundok niyang ego na hindi na ako interesado sa kanya. Hindi ka na nga ba interesado, Alona? Banayad nitong tanong. Hindi si Alona sumagot. Magsisinungaling siya kung pagmamatigasan niyang sabihin na wala siyang pagtingin dito. Sa nakalipas na 3 taon ay umasam siyang magiging tunay silang mag-asawa ni Gabriel. Ngayon at may bahagyang pag-asang maaring mangyari yun, ay pakakawalan ba niya? Naputol ng mga yabag ng kabayo ang pag-iisip niya. Kumunot ang noon ni Alona nang makilala ang dumarating. Huminto ang magilas na stalyon sa mismong tapat niya. Nagulat pa siya nang makilala ang sakay nito. Hello, Teresa, bati niya. May kailangan ka ba? Nang sabihin ni Cleo na nandito ka, hindi ako naniwala kaya nagsadya ko dito para patunayan sa sarili ko. Uwi ka nito. Nang umalis siya ng Santa Esperanza, ay nakala kong tuluyan na niyang makakalimutan ang kalokohan niya. Nang umalis siya ng Santa Esperanza, ibig bang sabihin ay bumalik sa Australia si Cleo? Natatandaan niyang sinabi ni Gabriel na doon ito naglalagi sa isang tiyahin. Wala pang 1 buwan mula nang dumating si Cleo mula sa Australia. Wika nito na tila nahulaan ang tanong ng isip niya. And she started seeing Gabriel again and make a fool of herself. Well, she certainly did. Sang-ayon niya bagaman medyo nabigla siya sa biglang pagdating nito at sa sinasabi nito. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ito. Nagugulumihan ang sinundan nito ng tingin ni Alona hanggang sa makalabas ng gate. Bumagal ang mabilis na pagpapatakbo ni Teresa sa kabayo nang matanaw ang isang paparating na sasakyan. Habang papalapit ay nagiging malinaw sa kanya ang emblem sa hood nito, Mercedes-Benz. Huminto yun nang makita siyang dumarating. Inihinto niyang kabayo sa mismong tapat ng kotse. Bumukas ang salamin at bahagi ng passenger seat at sumungaw ang pasahero noon. Magandang araw, bungad ng sakay nito. Malayo pa ba rito ang Loisa Farm? Nasa loob ka na ng Loisa Farm. Itinuro niya ang daang pinanggalingan. Kalahating kilometro pa tumigit kumulang ay matatanong mo ng malaking bahay. Tumangutango ito. Ang mga mata nito'y naglakbay sa malaking istalyon na may paghanga. Pagkatapos ay umusal ng pasasalamat at inutusan ang driver na patakbuhin na ang sasakyan. Malayo-layo na ito pero nanatiling nakasunod ng tingin si Teresa. Nasasamyo pa rin niya ang mamahaling kulon nito. He was handsome and immaculately clean. Walang kahit isang hibla ng buhok na nawala sa lugar. Naglaro sa isip niya ang gagawin ng mabango at gwapong lalaki kung makasagi ito ng dumi ng hayop. Isang ngiti na hindi naman umabot sa mga matang kumuwala sa mga labi niya bago muling pinatakbo ang kabayo. Halos magdikit ang mga kilay ni Gabriel nang makitang nakaparadang sasakyan sa tabi ng kotse ni Alona. Ang driver ay walang hinto sa pagpupunas ng alikabok. Nagmukhang junk ang maliit na Toyota Starlet sa malakit magarang Mercedes-Benz. Inihinto niyang motorsiklo sa tabi nito. Pinatay ang makina at ibinaba ang kickstand. Kaninang kotseng yan? Tanong ni Gabriel sa driver na huminto sa pagpupunas. Kay Attorney Velasquez po. Lalo nang lumalim ang kunot sa noo ni Gabriel. Bitbit ang pinamili dinalawang hakbang niya ang mga baitang papanhik sa balkonahe. Nasa itas na siya nang marinig ang mga boses at tawanan sa bahagi ng pool.
Inihayas niya sa wicker chair ang dalat muling bumaba. Nakatayo sa gilid ng swimming pool si Alona at nakatunghay kay Jordan na nasa tubig. Suot ni Alona ang itim na capri jeans at t-shirt na naiwan nito noong huli itong nasa farm. She had been 19 then. Ang cotton jeans ay humapit na ng husto sa katawan nito, emphasizing her buttocks. Ganon din ang t-shirt that is stretched to its limit, may hinulmang bawat kurba ng katawan nito. Umahon si Jordan at naupo sa gilid ng pool. Kung wala kang pampaligo, you can swim with your underthings on, panghihikayat ni Jordan. Pareho lang yun ng two-piece swimsuit. Kung ano man ang sasabihin ni Alona ay hindi na nito nagawang isatinig. Sa ilang hakbang nasa likod na ng mga ito si Gabriel. Hindi mo nabanggit na may bisita tayo ngayon, darling. Napalingon ng dalawa. Gabriel, usal ni Alona. Gabriel smiled but his eyes were cold as steel. His jaw hard and flexed. Nilapitan niya si Alona, tinapit ito sa bewang. Hello Jordan, he said coldly. May usapan ba kayo ng asawa kung darating ka ngayon? Jordan swallowed. Tumayot lumakad patungo sa lounger at inabot ang tuwalya. Bumasa sa taas ng tubig na tumutulo sa katawan nito. I am sorry for this unannounced visit, Mr. Mercado. Wika ni Jordan habang tinutuyong sarili. Pero nag-aalala ko nang hindi agad makabalik sa Maynila si Alona sa araw na sinabi niyang nasa Maynila na siya. Umangat ang kilay ni Gabriel. How thoughtful of you to worry about my wife, Jordan. Thank you. He was sarcastic. Nagbiyahe ka ng 12 oras para lang matiyak kung walang nangyari aksidente sa kanya sa daan? But as you can see, nilingan ni Gabriel si Alona na hanggang sa sandaling niya na hindi makaapuhap ng sasabihin. My wife is perfectly alright. Darling, 2:00 pasado na tatrasado na para sa tanghalian. But I could use a cup of coffee. Muli ni Gabriel binalik ang tingin kay Jordan. Join us, Jordan. The offer was insincere. Agad nang tumalikod si Gabriel at tinakay si Alona patungo sa lanay, papasok sa kabayan. Nasa loob na sila nang kumuwala si Alona mula sa pagkakahawak niya sa bewang nito. You were deliberately rude, she hissed. Paano mo nasabi yan? I was extremely polite to your friend, Alona. Tuloy-tuloy sa kusina si Gabriel. Naroon si Nana Mameng at kasalukuyang inihahain ng nilutong pancake. Hinila niya silya at naupo at humingi ng kape. You were sarcastic. Patuloy ni Alona. Gusto mo siyang mapahiya at wala kang karapatan. Bisita ko si Jordan. Asawa kita, Alona. Wika ni Gabriel sa mapanganib na tono. At pareho nating alam kung bakit naparito ang lalaking yung dito. Inaasahan mo bang ngingitian ko siya? Hindi tayo mag-asawang totoo, Gabriel. Alam mo yan. And since Jordan a lawyer, it is better that... Back to round 1, darling. His voice was soft but there was ruthlessness. Underneath it, muli si Gabriel na tumayo. Nawalan na ako ng ganang magkape, Nana. Tumalikod dito palabas ng kusina. Padarag na naupo si Alona at pinukpok ang mesa. Damn! Damn! Si Nana Maming ay piniling wag magsalita at pinagpatuloy ang paghahain ng niluluto. Ilang sandali pa'y narinig na nilang tunog ng makina ng motorsiklo at ang pag-andar nun palayo. Kinalulungkot ko akong dahilan ng pagtatalo niyo, Alona. Ani ni Jordan na bumungad mula sa kabilang bahagi ng kusina. Nakabihis na ito. Mula nang dumating ako, palagi na kaming nagtatalo, Jordan. It isn't your fault. Wika ni Alona. Actually, he tore the documents. Kumunot ang noon ni Jordan. Hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataong pag-usapan yun. Halos tanghalian na dumating ito at pagkatapos kumain na nagpahinga lang sandali. Sa labas at nagaya na itong maligo sa pool. Magkape ka muna, Jordan. Ani na Nana Mameng. At inilapag sa harapan nito ang mug ng kape. Haya ng pancake, kumuha ka na. Thank you, Nana. Usal nito pero ang mga mata ay nakatuon kay Alona. Anong ibig sabihin ng ginawa niya, Alona? She sighed. Hindi siya pumayag na ipanalang kasal namin. Biglang pagkadismayang naramdaman ni Jordan. Naupo ito't dinampot ang tasa ng kape at humigop. Ginagawang mahirap ni Gabriel para sa inyong dalawang lahat, analytically. Kaya hindi niya gustong buwagin ang kasal niyo ay dahil nakanti mong pagkalalaki niya. Naisip niya na yon. Wala naman talagang dahilan para hindi ito pumayag. Hindi na mahalaga kung gaano katagal na nawala sa farm si Cleo. Ang mahalaga ay narito ito muli at nagkikita sila ni Gabriel.
Para bang may premonition itong darating si Alona sa Santa Esperanza upang ibigay ang kalayaan kay Gabriel. Sasama ako sa iyo pa uwi bukas ng umaga, Jordan. Determinadong sabi ni Alona. Alona, protesta ni Nana Maming. I'm sorry, Nana, pero kailangan na natin bumalik sa Maynila. Good, nasisihang sabi ni Jordan. Sisikapin ko kausapin si Gabriel mamaya bilang abogado mo. If he insists on being uncooperative, then we can bring this case to court. You can annul this marriage, Alona. He left you right after the wedding. You never lived together and I assume he paused and studied her. The marriage was never consummated either. Umiwas si Alona ng tingin. Sa sulok ng dibdib niya ay naroon ang panghihinayang at sakit ng damdamin. Sa pagbabalik niya sa Maynila ay tuluyan ng mapuputol ang anumang ugnayan nila ni Gabriel. Subalit siniksik niya sa kailaliman ng puso niya ang nararamdaman. Hindi pa man namamanaag ang araw sa likod ng mga bundok ay gumising na si Alona. Hanggang sa abutin siya ng antok kagabi ay hindi dumating si Gabriel. Iniwan na niya si Nana Maming at Jordan sa paghihintay dito. Gayunman ay napag-usapan na nila ni Jordan na nag-alis sila bago magliwanag. Si Nana Maming ay nagpa siyang magpaiwan na muna. Isang madaling paliligo ang ginawa ni Alona. The water was too cold that she was shivering when she went out of the bathroom. Sa loob na 10 minuto nakapaligot na kapagbihis siya. Dala ang shoulder bag ay lumabas siya ng silid. Bago siya bumaba ng hagdan ay tinapunan niya ng sulyap ang silid ni Gabriel. Tila may mga karayom na isa-isang tumutusok sa dibdib niya habang nakatitig siya sa pinto ng silid nito. She heaved a sigh. Mabilis na bumaba tinungo ang guest room. Mahinang katok ang ginawa niya. Muli niyang inulit ng walang sumasagot. Nang pihitin niyang seradura ay bukas yun at sumilip siya. The room was empty. Ang kamay tila hindi naman tinulugan. At kahit na anong gamit ni Jordan ay wala siyang makita sa loob ng silid. Kunot ang noong muli niyang sinara ang pinto. Dumiretso siya sa sala at binuksan ang malaking pinto. Sa kabila ng madilim pa ay alam niyang wala na doon ang sasakyan ni Jordan. She sucked air. Pagkatapos ay pabagsak niyang sinara pabalik ang pinto. Halos takbuhin niya ang papanhik sa hagdan at tuloy-tuloy sa silid ni Gabriel. She hesitated for one moment before she turned the knob and pushed the door open. She walked through the sitting room and to the bedroom. Sa bahagyang liwanag na nagmumula sa labas ay nakita niyang nakadapa ito sa kama at tulog na tulog. Naninikit ang mga matang mabilis niya itong nilapitan. Wake up, you bastard! Marahas ni Alona itong niyugyug. Nagpupuyos ang dibdib niya sa galit. Gumising ka! Gabriel groaned. Nalimpungatang tumihaya ito. Inaantok pang nagmulat ito ng mga mata. Alona? Damn you, Gabriel! She laughed at him. Nasaan si Jordan? Tuluyan itong nagising pero nanatili nakahiga at nakatitig sa nagpupuyos na anyo ni Alona. Anong ginawa mo kay Jordan at biglang umalis? Patuloy niya. Alam mo sasama ko pabalik sa kanya sa Maynila. Anong sinabi mo't biglang? Hindi niya nagawang tapusin ang sinasabi. Umangat ang kamay ni Gabriel. Patungo sa bewang niya tinila siya patungo dito. She shrieked as she landed on his side, the struggle free. Pakawalan mo ako! Ano ba? Shh! Hindi malayo ditong silid ni Nana. Magigising mong matanda. Tinaas ni Gabriel ang ulo niya upang umunan sa braso nito. Nahawakan nitong basang buhok niya. Isang buntong hiningang pinakawala nito. Gusto kong magalit sa dahilan ng maaga mong paliligo, Alona. He said in a voice still husky from sleep. But I can forget that. His arms went around her possessively. Nagpupumilit si Alona na makawala. Tinutulak ang malalaking katawan at binting nakadagan sa kanya, realizing for the first time that he was practically naked except for his brief, and that his maleness aroused and hard was nestled on her bottom. Tumigil ka sa kakapalag, Gabriel commanded. I just want to hold you like this. Humigpit ang yakap ni Gabriel sa kanya, nuzzling the back of her neck and inhaling her fragrant hair. Pagod at puyat ako, Alona. Wala pa akong kalahating oras na nakakatulog. Let's go back to sleep. We still have a couple of hours before sunrise. Gabriel's quiet and gentle tone alarmed her far more than his violent temper. At sinisikap nitong ignorahin ang masarap na kilabot na nararamdaman na unti-unting kumakalat sa katawan nito. Nasaan si Jordan? She asked as she again struggled to free herself. Gabriel groaned. His arms tightened around her.
I set him and his driver packing a couple of hours ago and escorted them to town. Iniisip mo bang papayagan kitang sumama sa lover mo? Jordan's not my lover, she countered. Pilit inaalis sa isip ang ginagawa nitong pagdiriin ng ibang bahagi ng katawan nito sa likuran niya at ang epekto nun sa kanya. You have a sour mind, Gabriel. Alam ko yun, bulong nito. That you have a sour mind? That Jordan's not your lover? He started to unbutton her blouse with one hand. Perhaps I am not so tired to make love to you, he said huskily. He kissed her shoulder, the side of her neck and her ear. Now she was really alarmed. Sinisikap ignorahin ng masarap ni kilabot na kanina pa nagsisimulang kumalat sa katawan niya. Gabriel, this is ridiculous. Let me up. Oh God, Alona, you smell good and you feel so soft. He nuzzled her shoulder again and beat her earlobe. Ang kamay ay tinuan likod niya at tinanggal ang strap ng bra niya. Gabriel, stop please, she protested weakly. Gabriel turned her to him. He looked straight in her eyes while he released her breast from the confinement of her bra. You don't mean that. I know you want this. Alona couldn't have said a word even if she wanted to. She was breathless at ang isip niya nakatuon sa abalang mga kamay ni Gabriel na dumadama sa dibdib niya. Nang bumaba ang kamay nito sa jeans niya ay pumaloob sa ilalim ng brief niya. Sinikap ni Alona na awatin ito sa nais nitong gawin, but he wouldn't be denied. Alona writhed in ecstasy. Gabriel loved that little sound she made in the back of her throat. It was like a gasp but not quiet. He stripped off the rest of her clothes at sa malamlam na liwanag na nagmumula sa namamanaag na araw sa likod ng mga bundok ay natambad sa mga mata niya ang kabuuan ni Alona. He let out a groan. He knew her to be this exquisitely beautiful, subalit ang masilayan nito ng mismong mga mata niya ay halos magpapugto sa hininga niya. The ache in his loins flared to unbearable proportions. These lovely amethyst eyes flickered open to look up at him. And he was lost. Muli niyang inangkin ang mga labi nito, sipping them, caressing them with his tongue. At sa mahabang sandali, he made love to her with his mouth and his hands. Alona melted against him, felt her own tongue dance in desperation against his. Ang mga kamay niya buong pananabik na dinadama ang buong katawan ni Gabriel. And when he could no longer endure the torment, Gabriel slowly came down on her top and knelt between her thighs. Pumailalim ang kamay niya sa likod ng ulo ni Alona at inangat ito mula sa pagkakahiga at mariing hinagkan. His invasion was gentle but swift as he thrust deeply. Binaon niyang mukha sa leeg nito. He closed his eyes in surrender. Naririnig ni Gabriel ang mahinang ungol ni Alona. Alam niyang nasasaktan niya ito. Ginawa niya lahat upang kontrolin ang pagkilos. He whispered loving words but he was so out of his mind with his own raging need. At hindi niya alam kung naintindihan ni Alona ang mga binubulong niya or if he was at all making any sense. He drove fast and deep. Nakasipsip ang mukha ni Gabriel sa leeg ni Alona. Ang katawan nito'y nanatiling nakaugnay sa katawan niya and he was breathing raggedly. She wondered how could anything hurt like this and feel so wonderful at the same time. And how come it felt as if something was missing? Gabriel, she whispered. She could feel the soft brush of his lips on her neck. His thumb moved to stroke her cheek softly. Mananatili ba tayong ganito? She asked. Sa kabilang discomfort, she liked the feeling of him inside her. Half aroused, it was as if his flesh suddenly captive within her. Kung posible, Alona heard the laughter in his voice, then a slight movement from Gabriel caused a burst of pleasure to rush through her. He was throbbing and hard. Again? Then slowly he withdrew and then just as slow he moved forward again. Nangiinis ka ba? She asked huskily. Her body almost stretched to its limit but deliciously so. Bahagyang umangat ang mukha nito tinitigan siya. Bakit ka maiinis? A shadow of smile crossed his eyes. Nakihati sa pagnanasang nasa mga mata pa rin nito. Ewan ko, nalilitong usal ni Alona. She knew he was teasing her. But kung ano man ang sasabihin niya ay nakulong sa lalamunan niya. Gabriel withdrew and drove hard and deep that caused her to gasp sharply. Every thrust, Alona's pleasure rose slowly. Gabriel kissed her hotly. He wanted to go slow this time but Alona was making it impossible.
She was trying to recapture what she thought was missing. She moved with him, arced up against him. Their lovemaking was wild, free beyond anything Gabriel had ever experienced before. He felt her tighten around him, and when she found her fulfillment, she cried his name. Hindi pa ni Alona gustong gumising, subalit ang naririnig niya ay humahatak sa kanya upang magising. Una niyang namulatan niyang bakanting unan sa tabi niya. Naroon pang bakas ng ulo ni Gabriel. Inabot niya yun at niyakap. It still held his hand. Muli sana niya ipipikit ang mga mata nang marinig ang pamilyar na tinig na yun mula sa baba. Mabilis siyang bumangon. Kinuha ang kumot at tinupi kung paano na lang ang katawan at sumilip sa bintana. Ang naroon ay sina Gabriel at Cleo. Anong gagawin ko, Gabriel? Ani ni Cleo nakaupo sa lounger. Mula sa bintay na nakikita niya umiiyak ito. Baka nagdadalang taon na ako. 2 umaga na akong laging sinasama ng pakiramdam at nagduduwal. Isang buntong hiningang pinakawalan ni Gabriel. You are borrowing trouble, Cleo. Hindi pa natin tiyak kung totoong hinala mo. Gumuhit ang panik sa magandang mukha nito. Kung totoo nga nagdadalang tao ako, I'll have an abortion, Gabriel. Maring sabi nito. It would be a lot easier. Babalik ako sa Australia. Mas madaling. Don't be a fool, Cleo. Ayusin mo sarili mo at ihahatid kita sa inyo. Bukas sa Sumakalaway sasamahan kita sa Legazpi. Hindi tayo kilala ng mga doktor doon. What about Alona? Nagangat ng mukha si Gabriel upang tumingala sa itaas. Agad na umalis sa pagkakasilip si Alona. Hindi na niya narinig ang sagot ni Gabriel dahil nagsasalita ito habang patungo sa front yard. May ilang sandaling tila si Alona Statong nakatayo doon. Umaalingaw-ngaw sa isip niya ang sinabi ni Cleo. Nagsususpecha itong baka nagdadalang tao she would resort to abortion if she was pregnant. Dahil hindi ito mapapakasalan ni Gabriel. Tinakpan niyang kamay ang bibig upang pigilan ang pagnanais na sumigaw. Pagkatapos ay tila kandilang nauupos na napaupo siya sa sahig. When they made love this morning and Gabriel whispered loving words, her hopes rose. Nakahanda siyang isakripisyo ang lahat just to be his wife. Sa buong kahulugan nun, marin si Alona na ipikit ang mga mata. Any hope she had been harboring was dying a quick death. May pakaramdam siyang namamanid ang buong katawan niya. Gusto niya umiyak but oddly enough the tears stayed away. Nakatitig lang siya sa kawalan sa napakatagal na sandali. Eventually, tumayo siya, hinayaang bumagsak ang kumot sa sahig. Humakbang siya pero hindi niya alam kung saan patungo at kung anong gagawin. Natanaw niyang bukas ang pinto ng banyo at pumasok siya doon. Sa tiles ay naroon ang basang tuwalya na ginamit ni Gabriel. Tulad sa isang robot ay dinampot niya yun at nilagay sa hamper. Pagkatapos ay binuksan ng shower at pumailalim doon. Hinayaan niyang bumuhos ng bumuhos ang tubig. Umaasang lulunurin nun ang sakit na nararamdaman niya. Pagkatapos ng mahabang sandali tinuyo niya sarili at dinampot ang mga damit sa sahig at isa-isang sinuot. Pagkatapos ay bumaba. Nasa kusina siya nang bumukas ang pinto nun at sumungaw si Nana Maming na daladalang basket na pinamili. Tinulungan niya itong ipasok ang basket sa loob. Saan kayo namili, Nana? Tanong niya. Kumunot ang noo. Sa bayan, kaninang bago mag-alas 7. Sinundo ni Gabriel si Lando para samahan ako. She was alert. Ano ang sinakyan niyo? Abay ang tiburin. Sinimulan nitong ilabas sa basket ang pinamili. Si Lando ho. Pagkakalas ng tiburin mula sa kabayo kanina lang ay bumalik na ulit sa bank house. Bakit namumugto yata yung mga mata mo? Napaungol si Alona. Hindi niya pinansin ang huling sinabi nito. Nangihinayang siyang hindi siya nakababa bago dumating si Nana Maming at Lando. Hindi niya alam kung paano ikakabit na muli ang tiburin sa kabayo, ngunit hindi naman siguro mahirap gawin at makakaya niya. Pero paano kung matagalan siya? Posibleng bumalik agad si Gabriel at hindi niya gustong abutan siya nito. Iglap ang pagpasok na ideya sa isip niya. Kung ganon ay ang kabayong ginamit niyong sasakyan ko patungo sa highway, Nana. Aniya at nang akmang magsasalita ito'y inawat siya. Huwag niyo na ho akong pigilan. Babalik ako ngayon sa Maynila. Itatali ko sa daan ng kabayo at ipapakuha niyo kay Lando mamaya. Binaba ni Nana Maming sa lababo ang hawak na malaking isda at nagugulumihan ng hinarap siya. Yan bang napagkasunduan niyo ni Gabriel, Alona? She hesitated for a second. Pagkatapos ay tumango. Napagkasunduan namin yan kanina umaga. Pagkaalis niyo, she lied. Pero hindi yan ang sinabi sa akin ni Gabriel. Her voice trailed off. Naguguluhang hinilang silyat na upo. I'm sorry, Nana. Ito naman talagang dapat na mangyari, hindi ba? Gumagaralgal ang tinig ni Alona. Aayusin ko na ho ang lahat bago ako bumalik sa Amerika.
Kung papayag kayo ipagbibili ko ng bahay sa Quezon City at dumito na kayong tuluyan, at least magkakasama kayo ni Gabriel. Matitingnan niyo siya at siya kayo. Alona! Tumalikod si Alona upang hindi makita ni Nana Maming ang biglang pagbukal ng luha sa mga mata niya. Tinungo niyang ref at kumuha ng pitsyal ng tubig upang kunwari iinom. Hindi ka sanay mga bayo, Alona. Baka kumapano ka. Wika ng matanda sa pagsisikap na sirain ang loob niya. Kung hindi ko patatakbihin ng kabayo, walang problema. Kahit pumatagalan bago ko makarating ang bukana. Halos pumiyok ang tinig niya sa pagpipigil ng pag-iyak. Kumuha siya ng baso sa pantry at sinalina ng tubig. Yan na ba talagang pasya mo? Tanong ni Nana na nagpipigil ng emosyon. Kung ipagbibili mong bahay, saan ka tutuloy kung uuwi ka? Inubos ni Alona muna ang kalahating basong tubig bago sumagot. I can always come here, Nana. Bahay ko naman ito, hindi ba? Again, she lied. Hindi na niya magagawang bumalik pa sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, nilapitan ni Alona si Nana Maming at niyakap at hinagkan. Kung may konsolasyon man, at least may iwan niya ang 2 taong mahal niya sa lugar na ito. At dito na po nagtatapos ang 12 kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.